At ayan mga ka-crypto, meron po tayong isang napakainit na balita dito na bumabagabag ngayon sa buong crypto community. Lalong-lalo na sa mga nagmamay-ari o nag-hold ng XRP. Sapagkat isa pong malaking hakbang para sa regulasyon ang biglang huminto sa Senado ng United States. Ang inaabangang Clarity Act ay opisyal na inilagay on hold o pansamantalang isinantabi ng US Senate. Ayon po sa impormasyong ibinahagi ng kilalang analyst dito na si Crypto Rover, ang landmark crypto legislation na ito ay pinalitan ng prioridad. Habang ang lahat ay nag-aabang ng botohan bago ang nakatakdang recess ng Senado sa darating na August 8, lumalabas na napakaliit na lang ng tsansa na umusad ito bago sumapit ang susunod na linggo. Ang tanong ng marami, paano nangyari ito? Gayong ilang hakbang na lang sana ay patungo na ito sa final stage. Sa puntong ito ay pag-uusapan po natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong pagkaantala at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga hawak na asset. Yan, simulan po natin sa kung bakit inuna ang Russia sanctions kaysa sa Clarity Act. Marami ang nagtataka kung bakit sa gitna ng momentum ng Clarity Act ay bigla itong tinalikuran ng liderato ng Senado. Ayon sa mga ulat mula sa CNBC, ang Senate Majority Leader na si John Thune ay una nang nagplano na dalhin ang bill sa isang botohan bago mag-recess. Subalit nagbago po ang ihip ng hangin nang magdesisyon ang kanyang opisina na ilagay ang Russia sanction legislations sa tuktok ng listahan ng mga legislative priorities. Ang naturang panukala na formal na pinangalan ng Lindsey Graham Sanctioning Russia Act of 2026 ay inihain bilang parangal sa yumaong senador na siyang pangunahing nagtaguyod dito bago pumanaw. Dahil dito ang oras po sa floor ng Senado ay naubos para sa foreign policy measure na ito. Kasama na ang sabay-sabay na pagpasa ng iba't ibang federal nominations na kailangang aprubahan bago ang bakasyon. Sa aking opinyon, kung susuriin natin ang pangyayari nito, makikita natin na ang politika sa Washington ay madalas na unpredictable. Bilang isang analyst, para sa akin ay isang klasikong halimbawa po ito ng kung paano natatalo ang domestic economic priorities laban sa mga biglang sumusulpot na geopolitical issues. Ang Clarity Act ay may napakalaking suporta mula sa iba't ibang financial institutions, ngunit pagdating po sa Senado, ang national security at foreign relations ay laging nauuna sa pila. Ang nakakalungkot dito, ang mga investors na umasang magkaroon na ng malinaw na gabay sa regulasyon ngayong taon ay mapipilitang maghintay muli. Hindi ito usapin kung gaano kaganda ang bill, kundi usapin ng timing at kung sino ang may hawak ng calendar sa Senado. Ang pagpapalit ng prioridad na ito ay nagpapakita lamang na sa mundo ng batas, ang mga hindi inaasahang pangyayari sa labas ng batas ay kayang baguhin ang takbo ng ating mga investment. Ngayon, ano nga ba ang procedural reality sa likod ng pagkaantala na ito? Para lubos nating maunawaan kung bakit napakahirap itulak ang Clarity Act sa panahong ito, kailangan nating tingnan ang tinatawag na procedural reality sa loob ng Kapitolyo. Ayon sa mga patakaran ng Senado, partikular ang mga tuntunin sa closure, ang silid ay limitado lamang sa pag-aproba ng isang pinagtatalunang panukala sa isang pagkakataon. Bawat hakbang sa proseso, mula po sa debate hanggang sa pagboto, ay nangangailangan ng itinakdang waiting periods bago mangyari ang pinal na botohan. Dahil ang mga federal nominations at ang Russia Sanctions Bill ang kasalukuyang kumukonsumo sa natitirang oras sa floor,
literal na walang natirang breathing room o espasyo para sa Clarity Act bago magsimula ang recess sa August 8. Dagdag pa rito, ang kilalang tagapagtaguyod ng bill na si Senator Cynthia Lummis ay nagpahayag noon pa man na ang pagkaligtaan sa bintanang ito ay maaring magtulak sa crypto legislation hanggang sa taong 2030 kung magbabago ang pampolitikang klima sa Kongreso. Ngayon sa aking pananaw, ang sistemang legislative sa US ay sadyang dinisenyo para maging mabagal at dumaan sa butas ng karayom. Ang cloture rules ay minsan nagsisilbing harang kaysa tulong. Kaya para sa akin, ang pagbanggit po ni Senator Cynthia Lummis sa taong 2030 ay isang seryosong babala na hindi dapat basta-basta baliwalain ng market. Kapag ang isang bill ay naipit po sa ganitong uri ng procedural gridlock, ang panganib ay hindi lang basta delay kundi ang pagkamatay ng bill dahil sa pagpapalit ng mga nakaupong opisyal pagkatapos ng midterms. Ang mga analyst ay madalas na umaasa po sa bilis ng technology, ngunit nakakalimutan nating ang mga gumagawa ng batas ay gumagalaw sa mas mabagal na pacing. Ang procedural bottleneck na ito ay isa pong paalala na ang paghihintay ng regulatory clarity ay isang mahabang proseso ng pagtitiis para sa ating lahat na nag-aabang sa pag-usbong ng digital asset ecosystem. Ngayon ay paano naman nag-react ang community sa pagka-cancel na ito? Agad na naglabas ng kanilang sama ng loob ang crypto community sa social media matapos pong kumalat ang balita tungkol sa pagkaantala. Maraming users ang nagpahayag ng pagkadismaya kung saan tinawag ng isa ang buong pangyayari bilang isang purong legislative theater na walang ibang layunin kundi magpasikat ang mga politiko habang pinapabayaan ang tunay na trabaho. May isa namang argumentong lumitaw na nagsasabing inuuna pa ng mga mambabatas ang mga usapin ng ibang bansa kaysa sa kapakanan ng ekonomiya ng Amerika at ng mga taxpayers na nagpapasahod sa kanila. May mga boses ding nananawagan na kansilahin na lang ang recess ng Senado dahil marami pa silang tapusing trabaho. Bagamat may mga nag-aakalang aabot pa ng ilang taon bago ito maipasa, mayroon ding mga mas kalmado ang reaksyon na nagsabing ang pagkaantala ay hindi naman nagbabago sa pangunahing pangangailangan ng market para sa malinaw na regulasyon. Ang usapan ay magpapatuloy pa rin kahit anong mangyari. Ngayon sa aking opinyon, naunawaan ko kung bakit nag-aapoy sa galit ang mga tao ngayon. Yan, ang reaksyon po ng community ay sumasalamin sa pagod ng mga tao sa mga pangakong napapako. Para sa akin, ang pagtawag dito bilang legislative theater ay may punto dahil ang mga botante ay nakikitang mas binibigyang pansin ang mga usaping panlabas kaysa sa pagbuo ng matibay na batayan para sa modernong ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, sang-ayon din ako sa mga mas kalmadong boses na nagsasabing ang pangangailangan para sa regulasyon ay hindi mawawala kahit maantala man ang batas. Ang mga institusyon ay naghahanda na. Ang mga bangko ay nakaabang na. Ang batas ay pampabilis lamang at pampalinaw ng landas. Ngunit ang direksyon ng technology ay nakatakda na anuman ang sabihin ng Senado. Ang galit ng mga tao ay katanggap-tanggap. Ngunit ang pagpapatuloy ng ating pag-unawa sa macro picture ay mas mahalaga kaysa sa bawat pagbabago ng schedule sa Kongreso. Ngayon ay ano naman ang mangyayari kung umabot tayo sa September recess? Kung ang Senado ay tuluyang mag-recess nang walang nagaganap na botohan sa Clarity Act, ang tadhana ng panukalang batas na ito ay uusad patungo sa buwan ng September sa pinakamaagang pagkakataon. Ayan. At sa pagdating ng papalapit na midterm elections, may malaking panganib na ito. Ay mas lalo pang itulak papunta sa taong 2027.
Isa pang malaking balakid na dapat bantayan ay ang posisyon ng mga Democrats na hayagang tumututol sa ilang bahagi ng bill, lalo na ang mga probisyon tungkol sa ethics. Kung sakaling manalo po ang Partido Democrats yan, sa kontrol ng Senado ngayong taon, ang timeline na binanggit ni Senator Loomis na aabot hanggang 2030 ay maaring maging makatotohanan. Ang kawalan ng kasunduan sa pagitan ng magkatunggaling partido ang lalong nagpapahirap sa pag-usad ng mga ganitong uri ng makabagong batas sa finance. Para sa akin, ang pag-usad po ng Clarity Act patungo sa September o kaya naman ay sa taong 2027 ay magdadala ng panibagong yugto ng kawalan ng katiyakan sa market. Ang midterm elections ay kilala sa pagpapabagal ng mga desisyon sa Washington dahil ang bawat politiko ay nakatutok na sa kani-kanilang kampanya at kung paano nila makukuha ang boto ng publiko. Kung ang mga probisyon tungkol sa ethics ang magiging mitsa ng pagtatalo, asahan na natin na gagamitin ito bilang pampolitika na sandata imbis na tingnan ang benepisyo nito sa ekonomiya. Kaya ang masasabi ko po rito ay huwag nating iasa ang ating buong diskarte sa kung kailan maipapasa ang isang batas. Ang mga malalaking players sa market ay sanay ng kumilos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang pag-antala ng ilang buwan o taon ay bahagi ng mahabang laban para sa adoption ng digital assets. Kaya manatili po tayo nakatutok sa mga pangunahing galaw sa likod ng mga eksena at huwag po tayong papadala sa bawat pagbabago ng petsa sa kalendaryo ng Senado. At ayan, sa kabuuan, ang biglang pagkaantala ng Clarity Act ay patunay lamang na ang daan patungo sa formal na regulasyon ay puno ng mga balakid at pampulitikang laro. Ang desisyon ng US Senate na unahin po ang Russia sanctions at ang federal nominations ay nagpakita kung paano magbago ang mga prioridad sa loob lamang ng ilang araw. Bagamat may hatid itong pagkadismaya sa marami, ang pangmatagalang pananaw para sa industriya ay nananatiling buo. Kaya ayan, ang mga batas ay maaari pong maantala dahil sa politika. Ngunit ang pag-unlad ng technology ay hindi kayang pigilan ng simpleng pagpapaliban ng schedule. Kaya patuloy lamang po nating bantayan ang mga susunod na hakbang pagkatapos po ng August recess at alamin kung paano po muling bubuhayin ang usapan sa September. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video dito.